Sa TV5. Alagang Depresyon. Ito ang pangunahing problema ng mga kapatid nating bilanggo sa Pasay City Jail Female Dorm. Mula sa mahigit 100 presong narito, 2 lamang sina Nanay Cora at Bunso sa nakararanas ng depresyon kasama ng iba pa nilang karamdaman. Ipinagdiriwang po natin ngayong buwan ng Marso ang Women's Month, kaya minabuti po ng Alagang Kapatid na magsagawa ng isang medical mission dito sa Pasay City Jail Female Dorm. At dito nga po, marami tayong mga kababaihan na nakadetain dito ngayon. Ang sinasabi po sa atin ay ang capacity ay nasa 42, pero medyo congested na po sila dito. Kaya mahalaga na na-check up yung kanilang kalusugan weekly. Ayon sa jail warden na si Chief Inspector Eliza Orero, natutugunan naman nila ang mga problemang pangkalusugan ng kanilang mga detainees. Meron sa kanila na merong mga may sakit dahil nga congested tayo dito. Every time merong nagrereklamo ng pag-ubo, pagsisipon. So, yun naman ay atin naman binibigyan ng aksyon. Ang ating Bureau of Jail Management and Penology ay meron naman tayong mga doktor na bumibisita every week. Kaya naman, laking tuwa ng mga preso rito ang pagbisita ng Alagang Kapatid dahil bonus na serbisyong medikal daw ito para sa kanila. Maganda po dito, mga kapatid. Kumpleto po ang ating team. Talagang full force kami, ha? Chief, dahil kasama po natin ang ating mga katuwang sa kalusugan, ating mga doktor, ang ating mga coach, at ang ating chef. So, kumpleto po itong medical mission na ito. Ikutin ko lamang po at kukumustahin ko yung ating mga detainee. Umaga pa lang, nagsimula na ang medical mission ng Alagang Kapatid, katuwang ang ilang sponsors. Tinignan muna ang kanilang blood pressure at blood sugar level. Nagbigay din ng lecture sa diabetes awareness ang Institute for Studies on Diabetes Foundation. Kasunod nito, isa-isa silang chinek up ng ating mga resident doctors na sina Dr. Ali at Dr. Walter. Doc Walter, ikaw, yun namang iba, maliban dun sa mga sakit sa ubo, may buntis nga rin. Sa pagdating sa emotional or psychological, yung depression, anxiety, may mga nakitaan ka rin bang ganon? Or may mga tendency or sintomas? Pero iba dito na nagre-reklamo na sila makatulog sa gabi, kulang yung tulog nila. Minsan, tumataas din yung presyon nila dahil sa sobrang anxiety. Tsaka dahil na rin sa conditions nila dito na marami sila siksikan. So, yun nakapagdulot din sa kanilang psychological state. Ayon sa mga eksperto, may ilang sintomas daw ang depresyon. Pag nakikita niyo na basic sila na hindi nakakatulog, hindi kumakain, leading to clinical na yan. Pero may mga basya niya sa DSM-4, TR. Hindi kumakain, bugnutin. Pinakamalala pag di na naliligo. Yun yun. Pero pag halimbawa, irritable lang sila, irritable, ayaw mag-socialize, pwedeng nagli-lead na yan sa depression. Pero sabi ko nga, hindi mo siya pwedeng i-classify agad na gano'n. Maraming mga dapat pang tingnan. Mayroon pa raw level ng depresyon. May tinatawag na dysthymia. Yung dysthymia, parang normal lang yan, nalulungkot. Yung pala habang matagal na panahon, leading na pala to clinical. So dapat natitingnan sila talaga, kumakain ba, natutulog, nakikipag-socialize, nakikihalubilo, umiiyak ba yan mag-isa on her own? Naku, yung extreme, hindi na yan magso-socialize. Tapos, wala na. Tahimik na talaga. At pinaka-delikado, mag-psychosis na. Kinakausap niya na yung sarili niya. At meron siya mga nakikita. Ayon sa mga scientific study, ilan sa dahilan ng depresyon ang pang-aabuso, problema sa pamilya at pagkamatay ng mahal sa buhay. Pero para sa mga kapatid nating bilanggo, ang isa sa pinakamabigat na dahilan, we start our lives in the family and we end it there. Pag walang dumadalaw,
nakakasira yan. In layman's term, makakasira talaga ng ulo yan. Walang connection. Katulad ni nanay kanina, wala daw dumadalaw. Wala na siyang parang support group. Para kahit papaano'y maibsan ang depression ng ating mga kapatid, sina Coach Noel at Jelly ang bahala sa kanila. May ilang exciting activities silang inihanda tulad ng pag-exercise at pagsasayaw. Kasama po natin ang ating mga fitness instructors, sina Coach Jelly and Coach Noel. Ayan, kompleto. Ayan. So, ready na po kayo sumayaw? Ayan. Makaheading tayo kanina. So, tigapat ha? 4. Ready na kayo? Okay, one last move. Gusto ko, mataas to. Hindi yung ganon. Ito. Isang minuto. 10 seconds pala. Kaya na yan. 2, 3. Meron din pagkaing kontra-depresyon, gaya ng gulay at prutas, na nagpapataas ng endorphins, ang hormones na nagpapasaya sa tao. Ito naman, ang toka ni na Chef Kiko at Chef Jeremy. Okay, good morning sa inyo mga kapatid. Kamusta? Okay, ako si Chef Jeremy at siya naman si... At ako nga po pala si Chef Francis Tolentino. At Okay. nandito kami ni Chef Jeremy ngayon upang handugan kayo ng napaka-special na recipe. Gagawa po ako ng apple and spinach salad. Ito, love na love namin kayo kaming mga taga-kapatid. Siyempre may halong pagmamahal yan. Okay. Nagpakitang gilas din ang ating mga kapatid sa pagkanta nang handugan sila ng Wow Magic Sing. At ang hindi daw nila malilimutan, ang laughter yoga na nagpasaya sa lahat. Sasabihin lang natin, go, Pinoy! Go, go, Pinoy, Pinoy! Minabuti rin naming ipasuri ang kondisyon ni Nanay Cora at Bunso. Na-establish natin na si nanay, diagnosed to be hypertensive. Sabihin mataas ang blood pressure niya, diagnosed to be diabetic, mataas ang kanyang blood sugar. Well, of course, meron siyang pinapagdaanan na sa crisis ngayon sa buhay niya. So, of course, emotionally distressed siya and marami siyang stress sa katawan. Kung paano ko siya i-manage, una, regular yung pag-inom niya ng mga gamot. Dapat araw-araw, regular at sa oras. Yung po kasing mata ni nanay, nasabi niya po sa akin na siya po ay isang diabetic patient at saka po na-stroke na daw po siya. Kaya yung left eye po niya, yung kaliwa niyang mata, hindi na masyadong nakakakita. Binigyan na lang po natin siya na yung pinakamalinaw na makikita niya pag nagbabasa. Most likely hematoma siya or parang pasa. Yung pinaka-close na, pinakamalapit na ibig sabihin ng hematoma, pasa. Na nakulong sa isang, sa yung mga muscles natin, may naka-cover na parang fascia. So baka kaya lumalaki siya kasi hindi nakakalabas yung usually sa pinaliver. Sa pinakamahina. So either mefenamic acid ka or ibuprofen, paracetamol. Yun yung doon ka magsisimula. Kasi kung mag-respond na yung pasyente sa mahihina, mas maganda yun. Kasi kapag mas malakas, baka mag-develop siya ng tolerance. At dahil birthday ni Nanay Cora, syempre, may sorpresa para sa kanya ang alagang kapatid. Sa mainit na pagtanggap sa amin ng ating mga kapatid sa Pasay City Jail Female Dorm, hangad namin na sana'y natulungan namin silang maibsan ang kanilang kalungkutan at nabigyan namin sila ng bagong pag-asa. Susunod, para malaman kung tayo'y bad breath, itong Topland Etiquette Checker. Sa bagong tuklas na ito, iwas bad breath, iwas aksidente pa. Mga kapatid.